Hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldi ko. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na kayo sinasabi ko kanina. Bakit hindi nyo pinapatawag yung si Grace po? Sapagkat siya nakakaalam kung sino na sila lahat ang naglagay. Yung mga insertions na yan, alam nila yan. Alam nyo mga kababayan, tayo ho naniniwala sa mga tinuran na yan, itong si Manong Ted Filon. Dito sa isa na to, ipagtatanggol ho natin itong si Elizaldico. Tayo ho naniniwala dyan sa sinasabi nitong si Elizaldico na hindi ho niya magagawang mag-isa lahat ng ipinupukol na kontrobersya sa kanya ngayong mga panahon na to. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. At itong si Atty. Salvador Panelo, papasadahan din ho natin yung kanyang mga punto de vista dyan sa SMNI. At itong si ate, nagalit dito kay Ping Lacson. Ito kasi si Ping Lacson, nakala niya lahat ng lumalabas sa bunganga niya ay pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Kaya naman, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay ate. Ate, ito si ate nga papasadahan Senator natin. Lacson, nagulat ka ba kay Orly Gutesa? Ako. Gulat na gulat ka kasi minensyon ang amo mong si Tamba, ang #1 kawatan dyan sa Pilipinas, na hindi nyo maimbestigahan dahil pinagtatakpan nyo ang kawatan. Mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Pera namin yan. Senator Lacson, nagulat ka ba kay Orly Gutesa? Gulat na gulat ka kasi minensyon ang amo mong si Tamba, ang #1 kawatan dyan sa Pilipinas, na hindi nyo maimbestigahan dahil pinagtatakpan nyo ang kawatan. Mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Pera namin yan. Senator, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito yung pinagtatakpan niya nung panahon na nagkakabulahan pa ho sila dyan sa House of Representatives. Surprise birthday party para dito kay Sandro Marcos. Inianda nitong si Martin Tambaluslos. Panoorin ho natin. Akala ho siguro nyo. Palakpakan ng mga congressman. Yan yung mga panahon na talagang parang pagmamay-ari nila Pilipinas. Yung tipong walang pwedeng kumontra sa kanila. Yung mga panahon na yan, nandiyan pa si si Dilipe. Harap ka doon. Bobolahin ka namin, di ba? Nagpabola naman din si Unggoy. Sabay yakap. Naku. Magko-concert yan mamaya si Charis. Yan tuloy natin. Kiss, kiss, kiss. Kiss. O yun. Kiss mo yung tita mo. Yakapin mo yung tito mo. Tama yan. Ay, nako. I gave you one job today. Yakap-yakap sila si Sandro. Anak ng presidente ito. Anak ng toko. Ha? Ayos, di ba? Ayun na nga mga kababayan, yan ang birthday party, surprise birthday party nitong si Martin Romualdez para sa kanyang pamangkin. Talaga namang baby niya itong si Sandro. Yan yung mga panahon na talaga naman lahat ng gusto nilang gawin, kaya nila. Dahil lang sa sambayan ng Pilipino, hindi pa lumulubog sa baha. Pero ngayong mga panahon na to, di nga natin malaman kung nasaan na tong si Martin Romualdez. Kaya naman, ang panawagan ngayon ng sambayan ng Pilipino, ilabas nyo si Martin. Saan nyo dinala itong si Martin Romualdez? Dito na ho tayo kay Manong Ted Filon. Game! At alam po namin, alam nating lahat kung gaano po kahirap itong mga dapat nating inumin na gamot kung saan tayo kukuha ng perang pambili po ng gamot. Kaya muli po din tuloy na natin. Naman, sa gitna po ng mga pangyayari ito sa ating pong bayan, marami pa rin po sa atin ang masaya kasi nga po higit sa lahat mga kapatid, tayo po ay natututo na mamuhay po lamang sa ating pong kakayahan. Yan. Okay, yung living within our means, yan po pinaka-importante, yung satisfaction level mo, na-achieve mo na-attain mo na. Sa puntong yan,
gusto natin puntahan itong sulat ni ex-Congressman Zaldico. Siguro kahapon sabi ni Speaker Bo GD. Good morning po, Speaker, ha? Good morning. Maganda umaga po sa inyo. Magang gumigising niya. Malamang po nanonood rin sa ating programa this morning. Siguro sabi ni Speaker, ay salamat, ako'y nabunutan ng tinik. Kasi nga, yung pag-resolve, sa kanyang issue dyan sa Ethics Committee. Ethics Committee. Kayo naman Ethics Committee. Oh, ganun lang naman yun. Sensya na po, nasamid lang. Nasamid lang. Wala na. Kasi it's now moot. No? Wala. It's already academic. It's water under the bridge. Nag-resign. Yan. So, ano pa ang poder ng Kamara, di ba? Sabi nga niya, bahala na ang DOJ, bahala na po dito ang ombudsman kung sakasakali. Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Nako, yan ang tanong dyan. Sabi ni DOJ Secretary, di ba, Crispin Remulla? Okay. Mukhang hindi na uuwi. Mukhang hindi na mukhang uuwi. hindi na. Mukha naman, ako din, yun ang tingin ko. Ikaw ba, tingin mo, uuwi pa? Kung makakahanap ng bansa na pwedeng tumanggap sa kanya for asylum, halimbawa, Pero sigurado nangangako hindi siya na na uuwi. haharapin daw niya, di ba? Yun ang Sige. paulit-ulit niyang sinasabi. Sabi Sige. niya nung una, yung Yun ang una siya kwento naglabas ng niya. statement, haharapin ko lahat ng akusasyon sa akin sa tamang forum. Yun ang sabi niya. Kailan kaya yun? Kung tamang forum, kailan Sige. yan? Kailan din ang tamang panahon para dyan? Alright, so meron siyang sulat po mga kapatid at received ito kahapon ng tanggapan po ni Speaker. Okay, meron lang po dito, bago po itong punto na gusto kong balikan lamang, may portion dito doon sa kanyang doon sa kanyang denial. Yes. Ano sinasabi niya rito? Sabi po ng liham ni dating Yung part, Congressman part of the Zaldico, letter. I deny that my family and I indulge in Yan. extravagant or ostentatious display of wealth in the eye of the public. Parang di Our naman totoo. lifestyles have not changed from before I became a public official. Parang di naman totoo yun. Kayo ba naman meron kayong mga jet fighter, di ba? Meron kayong mga helicopter. Meron kayong mga Bell na helicopter. Meron kayong mga jet stream, di ba? Parang di naman totoo yung sinasabi ni... Introduction pa lang ng statement ni Zaldico, parang sarap ng batukan no? Up to now. My wife and children keep away from the media, and they certainly do not display what we own to the public. While I do have postings through media, these are focused on the various projects of the Ako Bicol Party List. My family and I do not also live beyond our means. Okay. So sabi niya, ano daw ho mga kapatid, hindi daw po extravagant. At alam niyo, hindi ho masyadong hindi maluho ang kanilang pamumuhay. Sila po'y namumuhay lamang hango sa kanilang kakayahan, yung kanilang pamumuhay sa kanila pong kinikita. So dito, paano mo ito madidibate? Paano mo siya mapapabulaanan? Dito na po papasok yung issue ng SALN. Yan ang sinasabi namin kay Congressman, itong chairman ng committee on, itong si Jonathan Clement Abalos, ng amin siya makapanayam. Opo, na siya ba mismo bilang committee chairman ng Committee on Ethics ay willing isa publiko ang kanyang SALN. Yan. Nung una, sabi niya po sa ating pong programa, oo daw, di ba? Yes, opo, wala akong problema yon. Opo, yes po, opo. Pero pagkatapos ng panayam, tumawag, sabi, hindi pa pwede. For so many reasons, Ginagalang naman natin yan, Congressman. Pero yun nga dito at dito, paano mo naman malalaman that they are living within their means kung wala kang hawak ng SALN? Kasi sa SALN, dapat nakadeklara lahat ng iyong ari-arian. Correct. Yun bang penthouse na sinasabing pinaghahatiran ng mali-maletang pera, yun ho ba ay kanino nakapangalan? Yan. Kasi kung doon ka din nakikita nakatira, maaring sa ibang tao nakapangalan yun. Pero at the end of the day nga, mga kapatid, dyan na po papasok yung SALN. Yung sinasabing bahay daw sa Paris. At eto pa, yung binabanggit po dito, maging ni DPWH Secretary Vince Dizon, na mga
lumawak po na ari-arian para doon sa kanila pong sinasabing airline, no? Misibis Air. Ang total po nito mga kapatid ay 4.29 billion pesos. Oo, ito pong mga binili na iba't ibang mga helicopter po at mga jet. Kailan ito na-acquire? Ito ho ba ay kung siya, ang kanyang pamilya ay stakeholder po dito sa Misibis Aviation, ito ba'y nakadeklara sa kanyang salin? Diyan na po papasok yan, girl, itong ating panawagan kung totoo na gusto pong ibalik ng Kongreso sa pangkalahatan, ha? Lower House and the Upper Chamber, ang tiwala ng publiko. After all, public, di ba? Public office is a public trust. Kung gustong ibalik, di tayo magsimula. Ilabas ninyo ang mga magsalin tayo. Nang magkaalaman tayo kung tama ba yung pamumuhay mo na nagmamaneho ka ng mamahaling auto, pagkarami-rami mong mga, di ba, pinopost sa iyong mga kung ano-anong mga tawag dyan. Social media account. Okay, at pinapangalanda ka mo na kaya mong gumasta ng pagkarami-raming pera. And then, kung ano ba deklarado mong yaman. Doon po yun eh. So, dito po sa puntong ito, kailan siya mauobligang umuwi. Meron po 3 kaparaanan paano po makakansela porte ng isang Pilipino. Kasi ang pinakamabilis po dito talaga ay kansilahin yung kanyang passport. Pero hindi po yan maaaring gawin nang hindi na naman po dadaan sa due process. Okay, unang kaparaanan, kapag po yung pong passport holder ay convicted po ng isang criminal offense. And when you say convicted, ito most likely ay with finality na naman. Pangalawa, upon a finding by the secretary or his authorized representative or consular officer that a passport was secured through fraud or misrepresentation, parang si Alice Guo. Si Alice Guo. Si Alice Guo, hello, hindi ganun kabilis, di ba? Tama? Opo, hindi ganun. Ang tagal. Ang dami pong dinadaan ng proseso para mapawalang visa yung kanyang pinagmulan po ng kanyang passport, birth certificate, right? At pangatlo, eto. Upon lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Mga kapatid, lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Parang lumalabas dito, hold departure order ito. Pero yung cancellation po ng passport, mga kapatid, kinakailangan pa po, kinakailangan pa po ng pag-conviction ng isa pong passport holder. Okay? Ngayon, mga kapatid, no? Ang ating po dito ngayong punto is, kung talagang gusto ho ninyong pauwiin si Zaldico, maliban doon sa blue notice para malaman kung saan siya naglalagi. Ano po ang pinakamainam dito para maramdaman natin yung pagpupursige ng pamahalaang Marcos? Di, lakarin nyo na, meaning idaan nyo na sa legal process itong kanyang pasaporte. Kasi kung gugustuhin siguro, magagawa ng kaparaanan. Ano? Ba't ka nananahimik dyan? Para nag-iisip ka, kinakabahan ako sa iyo. Hindi, nung binanggit mo kasi yung mga rason o yung mga reasons nga na po pwedeng makansela ang pasaporte ng isang tao. Parang nahanap ko kung pwede, parang hindi yata eh. Kasi nga, hindi pa naman siya convicted ng criminal offense. Sinampahan pa lang po at sasampahan pa ng ibang mga kaukulang kaso. So anong po pwedeng gawin ngayon ng gobyerno para talagang mapilitan siyang mapauwi? Kasi makukumpara to sa ibang mga tao na mabilis na, hindi man mabilis, pero talagang napauwi, napabalik dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung kay Arnie Teves. Tama. Di ba? Tama naman. Kaya, napabalik nila yan dito. Sige. Opo. So ito ngayon, gaano kabilis nila mapapabalik at anong po pwedeng paraan ang pwede nilang gawin kung hindi pa nga siya nako-convict ng criminal offense? Okay, sige po. So mga kapatid, ito yung ating mga pag-uusapan na issue mamaya. Hindi pa ho tayo tapos po sa diskusyon na ito. But apparently,
Again, sa lahat po ng ating tagapakinig, na lalo na po ang mga pangkaraniwan na mga mamamayan na ang pinoproblema nga po ngayon paano maitatawid ang araw na ito sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang lahat po ng ito ay may katagalan. Yung tagal na yan, hindi pa po natin yan maari pong masabi kung hanggang kailan. Magandang halimbawa ngayon, itong kaso ni Atong Ang. No? Dapat nagsimula na po preliminary investigation. Postpone. Additional evidence, etc. Alam niyo ho yung kailan yung unang hearing para po sa preliminary investigation na postpone to November 3 ngayong taon. Preliminary investigation pa lang yan. So November. So ilang buwan na naman po hihintayin dyan ang mga pamilya po ng biktima dito. Ilang buwan na naman ang bibilangin. Opo, diba? Doon sa preliminary investigation sa DOJ, may sagutan pa yan dyan. Oo. Okay? And then, meron pang mga pagkontra dyan ng mga abogado. Definitely po, itong mga abogadong ito, alam nyo na ibig ko sabihin. And then, pagkatapos niya, mga kapatid, maglalabas pa ng desisyon ang DOJ. Oo. Kung unfavorable ito kay Mr. Ang et al., magmo-motion for recon sila dyan. And they are going to be given enough number of days to file the motion. Kapag po, after the motion, hindi pa sila pinagbigyan, may option pa sila. Magmo-motion pa sila sa tanggapan ng Presidente. Yan po yan, DOJ Pwede pa po yan. All the way hanggang sa bago ma-file yan sa hukuman, and the court will issue arrest warrant kung talaga po may matibay na katibayan, may na ebidensya, tsaka palang kailan yun. Mr. Chair, ang tagal. Oo. Ang bagal. Okay, Oo. sige. Pero dahil hindi natin alam kung kailan natin mapapauwi si Zaldico, pwede ba nating sundin na lang yung inilabas na pag-aaral ng Ateneo School of Government? Naalin. Baka merong mga nandito na pwedeng sumagot muna. Yan. Ba't nagkaganon yung 2025 budget natin? Sige. So, Oo. doon... Ibo, nandiyan siya. Kasi dito ang kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Zaldico, na hindi naman ako mastermind dito sa insertion. Oo, yun na nga. Kaming lahat. Binalik Parang na ganun. naman niya sa Kamara. Pati sa Presidente. Ulit na. Pati sa Presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. Nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. May ganun siya. Pinirmahan ng Presidente to Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi So, niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Zaldico. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Zaldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Zaldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan Sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Huwag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, itabi na natin to tungkol dito sa insertions. Bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga na magkaalaman, lalo na doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-maletang cash. That's the point here. Yun po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dalihong mga twiran dito na, hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. FM. Okay, sige. Pero kaya niya ba yun ubusin mag-isa? Oo. Sabi mo kasi hindi niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Kaya mong ubusin mag-isa. Oo. Palagay ko, Yung ganong kadami. Kailangan mo ng mga katulong.
para mag-ubos kayo. Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, paano uubusin yan? Responsibilidad ay humihinto yan sa lamesa ng presidente sapagkat siya ang nakakaalam sa kanyang kapangyarihan. Hindi maaaring hindi niya malaman ang mga lahat ng mga kalokohan. Dapat talagang siya ang managot. At tigilan niya na ang pagkukunwari at ang pagloko sa sarili niya na siya'y galit. At sa headline nga ngayon, kailangan daw matapos na ang greed. Paano? Paano ba nagsimula yan kung hindi sa'yo, Mr. President? Sapagkat you allowed it to happen. Kung hindi ka man kasama, you were neglectful or you consciously allow the occurrence of corruption in our country, and you cannot pretend not knowing it. You cannot pretend being angry and aghast at it. You cannot pretend and shout, "Stop this greed." The greed would have not happened if you did not allow it. Samantala, ito namang mga nasa Kongreso at Senado, ayun, nagpapaligsahan sila, mag-grandstanding ng mga investigasyon, ng kunyaring investigasyon, pero sila nagtatakipan. Itong si Congressman Toby Chanco humihingi ng committee report ng isang komite para malaman kung sino mga proponente ay ayaw nilang ilabas. Pinagtatakpan nila. Bakit? Sapagkat ba makikita natin ang mga proponente doon ay isa sa mga proponente ay kamag-anak ng presidente o kaya anak? Bakit itinatago ninyo? Isa pa, yung small committee yon, hindi ko rin maintindihan. Ang miyembro noon ay si Saldico, si Escudero, at saka si Martin Romualdez. Yan. Bakit hindi nyo pinapatawag yung si Grace Pook? Grace po. Sapagkat siya ay nakakaalam kung sino na sila lahat ang naglagay. Yung mga insertions na yan, alam nila yan. I'm sure napakiusapan yan, na-insert nila yan, ang kanilang mga kasama. Hindi nila pinapatawag. At itong si Lacson naman, na nagpapanggap din na malinis, ayaw ipatawag dahil now in third parliamentary courtesy. yung kalokohan na excuse na yan, yan ay isang stupidong katwiran. Yan ay pagtatakip lamang. Mabuti naman dahil binabanatan na sila ngayon. Binabanatan ng programa natin, binabanatan niya si Lacson kasi sabi nga natin, kung pumorma ka para kang malinis. Pero ikaw ang nagpromotor noong 30 ngayon ay umabot na ng 35 billion pesos na magpagawa ng isang building ng opisina niyo sa mga senador. Biro po ninyo yan, 35 bilyong piso ang gugulin para lang magpatayo ng mga opisina nilang kakapal ng mga mukha nila. Ikaw, lalo ka na Lacson sapagkat ikaw ang promotor niyan. Tapos kung pumorma ka, kunyari ay wala kang alam, hindi po pwede yan. Ito rin si Escudero, isa pa ito. Kaibigan natin lahat yan actually, pero hindi po pwede yung ginagawa nila. Magtatalumpati ka, babanata mo si Martin Romualdez, sasabihin mo, siya nagpakulo ng impeachment dahil kailangan ng mga ayuda, may labas kung hindi pumirma. Pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Ilang buwan ang nakaraan yan. Dapat noon ka agad sinabi mo na yan. Pangalawa, ba't di mo sinasagot yung akusasyon sa'yo na ikaw ay tumanggap ng ilang milyon o bilyon o whatever kung magkano ang amount. Sapagkat inamin mo na nga, o isa pa yun, inamin mo na tumanggap ka ng 30 milyones na peso sa inyong kampanya. Yan po ay bawal. Bawal. That's a crime under the Omnibus Election Code. Kaya nga itong si George Garcia na napagsabihan natin, bakit mo ba humingi ng paliwanag? Alam mo na nga na bawal, inamin na nga. Inamin na rin nung nagbigay, inamin din nung tumanggap. Ba't di mo pa i-demanda? Yan ang problema Huwag nyo na itong bigyan ng lahat ng mga leeway o leniency. Kailangan managot sila. Tigilan nyo na sapagkat galit na taong bayan. Kung ayaw nyong mapalitan
pareho ng EDSA 1, EDSA 2, ayusin nyo ang bansang ito. Kung hindi, talagang papalitan kayo. Yan, tama po kayo dyan, Attorney Sal, dahil Napakalinaw ng mga punto de vista na yun itong si Atty. Salvador Panielo. Pagwardo tayo. Ting lahat yan. At yung ginawa ni Gutes ang expose ay kapanipaniwala. Kahit pa nga wala siya nagsalita ng ganyan, alam naman ng lahat. Pero galing na sa kanya, pati siya mismo ang nagdi-deliver. Ang kapansin-pansin ay sinisiraan nila si Gutesa at inilalabas nila ang katwiran na hindi dapat paniwalaan sapagkat daw yung kanyang sinumpaang salaysay ay tinatanggi na notaryo. Alam niyo po kabalbalan nito. Alam niyo po ba kung bakit? Kahit na hindi notaryado ang dokumentong yun, sapagkat yung kanyang binasa bago niya binasa ay sinumpaan niya sa Senado, ganon din yun ang resulta. Iyon ay sworn statement sa Senado na nga ginawa. At itong mga propagandista na nagtatanggol sa kanila, yung mga nagtatakip dyan kay Romualdez, yung nagtatakip, ayan, si Lacson, isa yan sa mga nagtatakip. At tayo ipatawag, kung hindi pa siya binanatan ng binanatan, saka lang siya pumapayag. Itong mga ito, sila po nagtatakipan Yan ang problema nga Kaya puro palabas lahat hindi tayo naniniwala dyan. Kayo tumigil na. Sapagkat ang bayan ay galit na hindi nyo na mapipigilan ang pag-aalsa ng sambayanang Pilipino laban sa mga katiwalian, sa iligalidad, irregularidad, sa pagsalakay nyo sa KOJC, sa pagpapakulong ninyo, pag-aarestong iligal, pagpapatapong kay Presidente Duterte at sa lahat ng kawalangian dito sa ating bansa. Darating na ang oras nyo upang panagutan ninyo ang lahat ng kawalangian ninyo. Ayan po. Ito po ang inyong reaksyon. Bago tayo mga kababayan. Wala, alam mo ang naging reaction ko nung sinabi niya, nung mabasa ko na, stop to scream. People are angry. Sabi ko kagad sa sarili ko lang, Mr. President, when you repeat what you said, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo doon sa harap ng mga opisyalis. Ulitin mo yan sa harap ng salamin. Sapagkat yun dapat ang audience mo, ang sarili mo. Para matigilan sapagkat hindi mo maring takasan. Hindi po pwedeng ikay magkukunwari na wala kang alam. Walang maniniwala sa'yo. Kaya kung gusto mo kaming maniwala, simulan mo na ang paggamit ng iyong kapangyarihan bilang presidente. Alam mo na kung sino ang involved. Alam mo lahat yan. Alam mo kung sinong congressman, alam mo kung sinong senador, alam mo mga opisyalis sa kabinete, alam mo kung sino mga kamag-anak mo na gumamit ng kapangyarihan, ng pangalan mo upang magnakaw ng pera ng bayan. Kaya ikaw ang mananagot. Kaya gawin mo na ang dapat mong gawin. Kung hindi, kasama ka sa galit, puot, ngit-ngit ng taong bayan na parurusahan. Yan ang tandaan. Ayan po, Attorney Sal. Pero sa issue naman po ni Zaldico, Attorney Sal, meron pong iba na nagsasabi na parang iba yung tono ng pagkaka-deliver nung pahayag ng Malacanang kasi pagdating daw sa mga Duterte, parang sa pamamaraan pa ng kanilang pagsasalita is parang kinokondem na nila yung mga ginagawa ng mga Duterte as compared to itong kay dating Congressman Zaldico na yung parang hindi niya matatakasan nga yung kung merong mga magkakaso laban sa kanya, Attorney Sal. Ano po ang masasabi niyo dito? Ikaw naman, hindi nakataka-taka yun na palaging si Duterte ang sinasama nila sa lahat ng anomalya o pagtakpan yung kanila. Yang mga sinasabi nilang anomalya, alam nating hindi totoo yun sapagkat noong nakarang administrasyon, gaya nga ng palagi kong sinasabi sa mga reporter, kayo mga reporter, kung totoo yung mga anomaliyang yan, bakit wala kayong mga sinabi dyan sa mga dyaryo nyo kung totoo yan? Samantalang number 1 kayong kritiko ng mga Duterte ng panahon na yun. Wala siyang ginawa doon na tama. Pero yung anomalya dyan sa mga DPWH, wala kayong inilabas naman. Ibig sabihin, walang nangyari na gano'n.